itong anak kasi ng Pangulong Duterte, si Kitty, ay may patama. Oo. Meron po siyang patama, kasi di ba, a day before, na-arrestuhan si PRRD, nasa Hong Kong sila kasama yung kanyang mga pambato, kasama si VP Sara, kasama rin yung kanyang ito si Ma'am Hanilet at sa Kitty, nasa Hong Kong sila. So dahil doon, nasa Hong Kong sila, dahil doon, nagkalat po itong chismis na sabi tatakas na daw si PRRD, natakot daw sa arrest warrant ng ICC. Ngayon, di ba nung araw na yon, nasa Hong Kong sila, nabanggit yun ng dating Pangulo na meron daw warrant of arrest. Aarestuhin na daw siya. So, doon, alam na ng Pangulong Duterte na pag uwi niya, pwede siyang maaresto. Pero, bagamat alam niya, siya po ay umuwi pa rin ng Pilipinas. Bumalik pa rin siya ng Pilipinas. So, ibig sabihin nun, willing siyang harapin yung sinasabing pag-aresto sa kanya. Hindi siya tatago, hindi siya tatakas. Kumbaga, yung kanya mga sinasabi noon ay I am willing to face, sabi niya. Willing ako mabulok. Sa bilangguan, sabi niya. Di ba sabi pa nga ni PRRD sa ICC, bilisan nyo. Bilisan nyo, arestuhin nyo ako, sabi ng gano'n. So, ibig sabihin, talagang ang Pangulo po, wala po siyang plano tumakas. Wala po siyang planong takasan itong ICC na ito. Talagang matapang niyang haharapin. Kaya lang, ito kasi mga tismoso, ang gagaling gumawa ng kwento na tatakas daw kaya sila takot kasi doon na lang titira sa China, hihingi ng asylum. Ngayon, itong si Kitty po may banat, may patama po siya doon sa mga chismoso na mahilig mag-imbento ng kwento na kesyo tatakas daw, natakot sa ICC. Ito po ang sinabi ni Kitty. Sabi nila na only in the Philippines. Ano ba yan? Okay. Ano ba yung only in the Philippines na yan? Sabi niya, pag eleksyon, tumatakbo. Pag may kaso, nalulumpo. Wow! Galing, ano? Ang galing itong ng batang ito. Ang galing ng kanya mga patama dito sa mga chismoso. Bakit nga ba? Sabi niya, not our father, former President Rodrigo Duterte, who despite his old age and filthy is holding his head up high. Okay, taking the fall of for standing up for the rights of his fellow countrymen. Ayan. Kita nyo yung pinagkaiba. Sabi niya, this my friend is why he earned the respect, the admiration and support of the Filipino people. Tunay na public servant, by the people, for the people. Yan. Alam po niya, si Tatay Digong po, yan po ay masasabi natin na pag sinabi niya, paninindigan niya. Pag sinabi niya, haharapin ko yan, haharapin na yan. Hindi ka tulad ng iba. Hindi ka tulad ng iba na magtatago, magtatago sa saya, sa kanilang immunity, magtatago sa kanilang sarswela. Ito si Tatay Digong, pinatunayan niya na sa kabila na kanyang edad, kung sabagay, sabi ni Tatay Digong, wala na pong mawawala sa kanya. Wala na pong mawawala. Sabi niya, okay na ako, sabi niya. Kung sabagay, tama po sinabi niya. Oo.
Kasi, ha, kumbaga, winner na siya eh. Ha? Yung kanyang edad, yung kanyang lakas, ang kanyang kaalaman, na-share na niya sa taong bayan. Oh. Kumbaga, ang kanyang serbisyo, ang kanyang kakayanan, naipakita niya na ang kanyang serbisyo, naibahagi na niya sa taong bayan sa Pilipinas. Kaya sabi niya, okay na ako, sabi niya. Kaya nga sa aeroplano siya, sabi niya, okay na ako, sabi niya. Okay na raw siya. Yan po ay nakakahanga po ito si Kitty. Talagang sa murang edad, alam po niya ang kanyang tatay ay isang huwaran, matapang. Kaya nga sabi ni Tate Digong, balang araw papatayo niyo ako ng rebulto. Katabi ni Rizal. So, ibig sabihin nun, tatanghalin siyang hero. Gagawin siyang hero. Sa tingin nyo karapat-dapat pa? Oo, 100% para sa akin karapat-dapat. Bakit kanyo? Siya po ay ikinulong, pinagkanulo ng sariling gobyerno, pinagkanulo sa banyaga, sa kadahilan ng lumabag daw sa tawag nila human rights, tawag ng mga accuser crimes against humanity, utot nyo. Sino ba yung mga sinasabi nila na may pinagpapatay daw? Mga adik, mga drug lords. Okay? Yung mga sinasabi ng mga kritiko sa kanila yun. Pero sa katulad natin, ako halimbawa, gusto ko safe yung aking paligid. Yung bang pag naglalakad ka, lalo sa gabi, yung bang naglalakad ka, hindi ka kakaba-kaba na baka isang saglit bigla na lang merong akway sa'yo at sasabihin hold up to. Di ba? Yung mga ganun tipo, di ba? Kapag takot ka sa yung nangangamba ka sa iyong kaligtasan sa paligid mo, ganun yung nasa isip mo habang naglalakad ka di ba? Ganun yung ating naiisip di ba? Nakita mo, daming adik, daming siga. Tapos may mga lasing, tambay, pag nalakad ka sa kalye, nag-iinuman doon sa kalye. Hindi ka ba makatakot niyan? Ang iba nga ginagawa. Pag na maraming tambay doon sa dadaanan nila, umiiwas na lang, umiikot na lang naghahanap ng ibang daan. Ganoon ako noon kasi ako, sa lahat ng ayaw ko sa aking buhay, yung lasinggo. Ayaw ko yan. Talagang pag nakakita ako ng lasing, adik, talagang ako niyan, yung hindi ko maintindihan yung takot, na baka naglalakad ka, bigla ka lang sunggaban, napadaan ka sa tapat nila, bigla kang sunggaban, yung mga tipong gano'n na laman ng isip. Kasi pag nakaranas ka na ng krimen, pag nakaranas ka na mabiktima, ganun po ang nasa isip mo. Ako po ganun Ako po ay nakaranas na ng ma-hold up. Kaya ganun po ako. Pag may nakita ako na naman, naglalakad ako sa kalye, may nakita ako ng maraming tao, umiiwas na ako. Naghahanap ako ng ibang daan. Ganun po Di, totoo yan. Totoo yan mga kababayan. Ganun po pa nakaranas ka ng mabiktima ng krimen. Ganun po ang inyong magiging takbo ng iyong isip na baka maulit-ulit, mabiktima ka ulit. Okay? Kung una nakaligtas ka, baka sa pangalawa nangyari ka na. Mga tipong ganun. Ibig sabihin ng trauma. Ayun.
Kaya tayo po ay ah, supporter ng war on drugs. Oo. Kasi nga, sa mga katulad namin na nakaranas na, alam na namin naranasan na namin natakot na kami. Oo. Ngayon, kung mahal namin si Pangulong Duterte, dahil dyan, masisisi nyo ba kami? Yung mga kritiko dyan ng war on drugs. Naghahangad ako naligtas ako. Yung pamilya ko, naghahangad ako naligtas sila. Kung kayo, hinahangad nyo ay mailigtas ng mga kriminal. Choose nyo yan. Kung gusto nyo magulo, choose nyo yan. Kaya nga ako hanggat maaari lang ako, manawagan ako na huwag iboto ito mga kritiko ng war on drugs. Itong politiko na sumusuporta sa mga kritiko ng war on drugs, huwag niyong iboto kasi alam ko itong mga ito, ginagamit lang nila itong isyong ito bilang propaganda para sa pangsariling interest nila. Yan po yun ngayon, ito mga kababayan mayroon akong ipiplaying video. Ito po ay video ni Atty. Topacio. Napakaganda po ng kanyang insight. Yung insight na kanyang diniscuss. Kung ano ba ang magiging epekto sa hinaharap sa PNP. Ito po mga kababayan napakaganda po. Pakinggan po ninyo. Ang may kasalanan talaga rito, katulad ng sinabi ko kahapon, yung Commander-in-Chief. Ayun. Pero nandyan na yan. May mga legal remedies naman kasi may mga gusto magdemanda, may mga lumalapit sa akin. Eto, yun nga, napag-uusapan lang namin, sinusuri namin ano ba yung mga sinasabing crimes against humanity. Kasi alam mo, sira talaga ang ulo nitong mga sinasabi natin, yung mga leftist. Na sovereignty, tayo ay dapat may kasarinlan, hindi tayo sumusunod sa mga banyaga, no to US imperialism, di ba? Pagkatapos Ginawa. nang himasok yung taga-ibang bansa rito, tuwan-tuwa sila. Di mga sirang ulo. Nakalimutan nila ito. Wala yung mga yan. Kasi, alam mo, yung mga yan, hindi naman totoong, yung sina Teddy Casino, yan para sa mga masa. Bakit? Elitista yan Sa Lasal nag-aaral yung mga anak niyan pa-English yung mga anak niyan. May mga cookies pa, may mga camping pa. Pinaglulukot tayo niyan. Sino yun? Yung cute na... Ano yun? Yung cute na... Hindi, cute siya Nakalimutan ko yung pangalan Yung cute na, yung kanyang pwesto ngayon ay na kay Raul Manuel. Na si Raul Manuel cute din Di ba kabataan? Cute din si Raul Manuel. Yun yung dating sa kabataan. Sino yun? Hanapin mo nga. Matanda na ako yung cute, yung babae. Ay. Si Raul Manuel cute din naman. Nakakata-cute. Na-distract si Wenner. Walang sound effects Lagot. Walang sound effects yung punchline ko Anyway, wala yan mga ipokrito yan. Yung mga yan, namamatay yung mga estudyante, nagre-recruit sila ng mga estudyante para makipagpatay sa mga sundalo. Sila, pabaka-bakasyon sa Europa, yung kapatid nila nag-aaral sa Europa. Yun ano ba yun? Yung may bigote, anong pangalan nun? Yung mukhang kontrabida sa pelikula. Sino yun? Sarate. Sa abroad nag-aaral ang anak nun. Pagkatapos makamasa, pinagluluko tayo ng mga yan Anyway, eto pa, pinagluluko tayo. Yung sinasabi nilang crimes against humanity, may problema dyan. Dyan yung nakikita kung dapat talaga na tayo ay nag-withdraw sa Rome Statute kasi talagang ang daming criticism dyan sa ICC. Ito ay ginagagamit kasi sa politika. At ang dami na nagsasabing nawe-weaponize yung ICC laban sa mga tao na pinupolitika. Okay, ito mo to Kung babasahin nyo yung Rome Statute,
Ha? Ito ang sinasabing crimes against humanity. Ha? Okay. At para maintindihan ng mga tao ng bayan, ay ating isasalin sa wikang Pilipino. Kasi hindi naman lahat abogado. Take it away. Oo, kami lang namang nagmasasabar ang abogado at si honorary from Google University, si Dan Fernandez. Yan, Magpasalamat ka sa akin, Dan. Nangungulelat ka na sa survey. Pinapasikat mo Binabanggit ko pangalan mo, sumisikat ka. At least naaalala ka ng mga tao. But for the wrong reason. So, eto. Ang requirements. Article 7. Paragraph 1 ng Rome Statute. Ito yung charter ng ICC. Opo. A widespread or systematic attack against a civilian population. Malawakan at sistematikong pag-atake sa isang populasyon, sa buong populasyon. Hindi lamang sa pinili Sa ng mga isang tao. tao lang. Okay. A state or organizational policy directing the attack. Merong polisiya, opisyal na policy ang Estado na isang partikular na segment ng population o isang buong populasyon. Halimbawa, mga isang religious group o tribo. Opo. O acts such as murder, extermination, or torture. Pagpatay, pagpuksa, yung pagpapahirap, torture. Ito yung mga example, yung sa Darfur, yung Rwandan genocide. Sa Rwanda, yung gobyerno pinagpapapatay yung miyembro ng isang tribo dahil lamang sila ay miyembro ng tribong yon. Alam natin yan, di ba? Grabe Yung tribo pala na yon. Whether ikaw ay may kasalanan o wala, basta ikaw ay miyembro ng tribo na yon, Yari ka. papatayin ka. Ang pinakamagandang example na makaka-relate ng lahat doon ng panahon ng Germany. Opo. Di ba? Basta ikaw ay Hudyo. Okay. Kaya may kasalanan ka o wala, ikaw ay pinapadala sa mga kulungan at doon ka namamatay ng gutom sa pagpapahirap, forced labor, etc. Dahil ikaw lamang ay Hudyo o miyembro ng tribo. O sa Malaysia, natatandaan nyo, nagkaroon ng parang hate crimes sa mga Chinese. Mga Chinese ka. Basta Chinese ka. Binubugbog ka, pinapatay ka. Pero wala namang state policy na nakita. In fact, pinigil ng state. Yan. Ganun po yan. Dahil ikaw ay miyembro lamang ng isang relihiyon o isang ethnic group. Yun po ang crimes against humanity. Ito, ano bang tinarget ni Pangulong Duterte? Siya ba ay nag-target sa'yo dahil ikaw ay Muslim? Hindi po. Hindi. Dahil ikaw ay Katoliko? Hindi rin. Dahil ikaw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi rin. Dahil ikaw ay Jehovah's Witness? Hindi rin. Ang kanyang ginawang policy is laban sa droga. Ayan. Which is a legitimate state policy sapagkat krimen po ang droga. Meron tayong mga batas na nagbabawal sa droga. Hindi lamang sa possession, yung pagkakaroon mo, hawak mo ang droga. Hindi lamang sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa pagbebenta, trafficking ng droga. Opo. Tinarget niya yung mga individual, yung mga crime lords, yung mga pusher. Yun ang tinarget. O yung Tama. tukhang. Hindi naman pagpatay yung tukhang eh. Pagkatok lang yun. Pagkatok lang yun eh. Yes. Kumusta kayo dyan? Baka naman wag ka, Opo. di ba? O paalala lang yun. Yung mga namatay na A chance. sinasabi nila, di ba sinabi nanlaban? Aha. Di ba sinabi nanlaban? Totoo po yun. Nanlaban talaga. Na sinasabi nila, gawa-gawa lang. Patunayan nyo na gawa-gawa lang in a court of law. Katulad ng nangyari kay Kian, napatunayan na hindi pala talagang drug pusher. Nakulong yung mga pulis. Ngayon, hindi natin siyempre may iwasan. Paminsan-minsan may nag-aabusong mga pulis. May casualty. Pero yung ganong abuso, isolated incidents of abuse. Yes. Yan po ay hindi state policy. Humanap kayo ng state policy. Yung nakuha nila sa Quadcom na isang testigo, hindi sufficiente yun. Because these are crimes. This must be proven beyond reasonable doubt. Katulad yan sa Mexico. Sa Mexico, nagka-anti-crime drive doon. Yung Pangulo ng Mexico. Yung si President Calderon.
Felipe Calderon. Ginaya niya tayo? Hindi, Hindi naman. una pa yun. Nauna pa sila. Kasi talagang noon, under pressure from the US. Kasi, di ba, ang US shares a border with Mexico. Tatawid ka lang sa Rio Grande. Opo. Eh, nasa Mexico ka na. Tatawid ka pabalik, nasa Amerika ka na. Oh. Kaya ang daming illegal immigrants na Mexican tumatawid. Di ba, may mga tinatawag parang yung mga parang escort. Opo. Tumutulong silang mag-immigrate. Yun ang mga galit na galit si Trump. Binabayaran ko baga. Binabayaran para makatulong na illegal immigrants. Okay. Nagalit ang Amerika na pressure ang Mexican government. Ang mga droga rito sa Amerika, nasisira ang buhay ng mga Amerikano dahil sa mga droga galing sa Mexico. Ayun. Na yung iba naman, galing naman sa Colombia. Okay. Ilan ang patay doon? Documented, 120,000. Dahil nag-crackdown talaga ang gobyerno sa mga drug lords. That's true. Bakit hindi dinidemanda si Felipe Calderon? Ba't hindi dinidemanda sa ICC? Dahil lehitimo pong adhikain ng isang estado na puksain ang droga sapagkat ang droga ay masama. Yes. Meron ba nagsasabi rito na hindi masama ang droga? Yan, si Thaksin Shinawatra sa Thailand, nagsagawa din niya ng malakihang anti-drug campaign. Opo. 10,000 at ang namatay or more. Bakit hindi idinimanda sa ICC? Iyan ang mga sinasabi natin kasi lahat ng estado ay may legitimate na power na puksain ang kriminalidad. Kung may namamatay, ganun po talaga. Sindikato yan May casualty talaga. anak ng pating naman kasi itong mga bleeding hearts liberals. Sino ba yung kalaban? Ang kalaban mo ba ay mga Jane Walker? O yung nagtitinda ng SIM card na illegal? Drugs. Bilyon-bilyong piso ang nakasalalay dito sa drugs. May mga kartel dito, may mga sindikato, armado. Pagkatapos, imposibleng walang mamatay kasi although tinatry naman na walang mamatay, imposibleng walang mamatay, naglalaban Pero attorney, paano yung mga pinatay ng mga drug addict? Yun nga ang sinasabi ni inosente. Cathy Binag. Yung maganda yung puntos ni Cathy Binag, bukod sa maganda si Cathy Binag. Yes. Namin to napaka-cute. Sabi niya, yung mga pusher, yung mga drug lords, voluntary, pinili nila yung buhay na yan na sila ay maging drug lords, maging pusher, bago magagalit sila pag pinapatay sila. Maging addict. Yung naging biktima ng addict, Yun nga ginahasa, pinatay, ninakawan, di ba, sinaksak. Opo. Hindi nila choice yun. Biktima sila, ayaw nila yon. Correct. To put it in another way, alam mo, nung 6 years ako nagtrabaho kay Mayor Lim, Opo. anti-drug din yan. Actually, yan ang orig na Dirty Harry. Sabi, hindi naman napatunayan, na yung mga napapatay daw ng mga drug pusher sa Maynila na sinasabit sa poste na may karatula, drug pusher ako, wag tularan. Si Mayor Lim daw may gawa nun. Pero hindi napapatunayan. Walang nakakakita. Pero pag siya ay tinutuligsa, violation ng human rights yan. Yung ginawa namin, yung pag may na-aresto na pusher, yung bahay nilalagyan namin ng spray paint. Warning, a drug pusher lives here. Kayo pala yun. Criminal case number. Oo, kami yun Dinimanda kami nitong mga bleeding hearts liberals, yung mga iniiyakan yung mga kriminal, hindi iniiyakan yung mga biktima. Ganyan yung mga kabataan, akbayan, lahat iniiyakan yan yung mga kriminal. Hate campaign. Yung mga biktima, hindi nila iniiyakan. Iniiyakan nila. Yung mga kriminal, yung mga sundalo na napapatay ng NPA, mga pulis na napapatay ng NPA, may mga pamilya, hindi nila iniiyakan yun. Wala silang pakialam doon. Kasi opo. Franz Castro, That's true. diba? Child abuse, yung mga minor nire-recruit, hindi nila iniiyakan yung mga pamilya noon. Iniiyakan nila yung mga pumapatay sa pulis. Yan ang style noon. Yan ang mga kakampi ng kasalukuyang gobyerno. Diyan pa lang makikita mo na yung moral bankruptcy ng ating pamahalaan. Sabi ni Mayor Lim, human rights kayo ng human rights. Sabi niya ron sa mga nagdidemanda sa kanya. Paano yung human wrongs na nangyari, na ginawa doon sa mga biktima? Hindi nyo naisip yon? Correct. Balanse, hindi pwedeng puro human rights.
In fact, yung brother ko po, napatay ng addict. Oh, My ito brother pa. itself. Ito pang isang kasiraan ng ulo na argumento, yang si Linda Humilla Abalos. Sabi ba naman, iniisip nyo yung due process rights, constitutional rights ni Duterte. Paano yung constitutional rights yung napatay? Ganun ba? So pagka ikaw ay lumabag ng karapatan ng ibang tao, hindi nagagalagin ang karapatan mo. Ganun ba ang isang civilized society? Oh. Anak ng pating talaga. Alam mo, pagka ganyan ang mentalidad, hindi mo malaman kung matalino o baliw eh. Patras. Ay, hindi mo ginagalaan ko. Di tama yung sinasabi. Di kung yun ang reason, di tama lang na pagpapatay yung mga drug addict without due process. Kasi wala naman due process nung pinatay din nila yung mga biktima eh. Okay. Ganun bang society? Pag ako lumabag ng karapatan mo, lalabagin mo na rin ang karapatan ko? Anong kalokohan yung pinagsasabi? Pero attorney, kapag Alam mo, marami dito sa Pilipinas, akala mo matalino, pero kamoting kahoy na may ulalo eh. Okay. Pero attorney, kapag congressman na, hindi na makukulong dahil kahit convicted siya, ganun ba dito? Ay, hindi. Yun naman kay Castro, may apila pa naman. Pero convicted siya. Yan ang sinasabi ko, double standard. Eto convicted, nasa Kongreso dahil kakampi nila. Opo. Si Teves, akusado pa lang, wala pang conviction, pinatalsik nila. Anong kasalanan? Nagsayaw daw na naka-shorts at saka nakasando. Kasalanan ba yun? Sinabi Maganda yun? naman ang katawan ng tao, buff na buff eh. Oo. Baka naiingit yung mga ibang tao kasi puro mga butod sila eh. Ayun ba yun? Anyway, marami tayong mga problema sa bansa natin, attorney. Kailangan baguhin mo. Hindi mo mababago lahat. Ang mangyayari kasi dito, napakasama nitong ginagawa nila. Na anti-drug campaign, gagawin mong crimes against humanity. Alam mong psychological effect dito, baka hindi nila nalalaman. Ha? Ang psychological effect nito ay matatakot na yung mga law enforcement authorities na magpatupad ng Batas. mga batas laban sa droga, lalo na kung medyo may enkwentro at baka patay sila. Pababayaan na nila eh. Bakit? Baka ma-crimes against humanity. Oh my God. Tayo. Okay. Eto sample ha. Kaya sabi ko, wala namang problema sa atin. Pangalang Marcos naman ang nakataya rito. If he's going to become as notorious as Aquino, problema niya yan. Dala ng mga anak at apo niya yung Marcos na pangalan ha. Uy, Kita mo sayang. anong nangyari sa Dingvaxia. Bakit ang daming ayaw magpabakuna ngayon? Dahil para sa dengue, dahil natakot sa Dingvaxia, ang daming namatay. Opo, the result is wrong. Yung mga akusado dyan, nandyan sa Kongreso. Di ba? Nandyan, namamayagpag. Ganon din po ang nangyari dito. Kasalanan ni Aquino kung bakit ayaw magpabakuna ang mga tao. Ngayon, kung ayaw nang magpatupad ng pulis ng mga anti-drug campaign, kasalanan ni Marcos Jr. kasi tinakot niya. Baka ako ay maging maakusa ng crimes against humanity kung ako ay papatay ng drug pusher dahil manlaban. Sapagkat napakaingay ng mga tao, yung noisy minority na sinasabing, basta may napatay na drug pusher, hindi nanlaban yan. Execution yan. Ayun, sige. Alam nyo, na ligtas na sana tayo sa pagiging narco state kung may continuity lamang si Pangulong Marcos. Totoo. Pero ngunit, katulad ng sabi ko, bago tayo mag-break, yan ay siya ang magdadala. Dadalhin ang apo niya. Ayos na sana ang pangalang Marcos. Ngayon, Oo yan. nga. Sayang. Isusumpa ang pangalang Marcos parang pangalang Aquino. Sayang. For a long, long time.